Grabe na ang mga nangyayaring krimen sa bansa natin. Puro patayan, mapamatanda, mapa-estudyante. Hindi na ako magsasabi ng mga examples, panigurado na babalitaan mo din naman. Masakit, 'di ba? Nakakatakot para sa mga taong minamahal natin na nasa Pilipinas. Maraming sumisigaw, ibalik ang death penalty. Pero sa kabilang side naman, mayroong Commission on Human Rights at simbahang katoliko na hindi pabor sa death penalty. So isipin mo, mayroong mga tao na gusto maparusahan ng kamatayan ang mga kriminal. Habang may simbahan na against sa parusa na yan sa kadahilan ng ayon sa kanila, Diyos lang ang may karapatang bumawi ng buhay ng tao. At isa ding dahilan ay inaalis ng parusang kamatayan ang pagkakataon ng kriminal na magsisi at magbago. Dagdag pa yung Commission on Human Rights na pumoprotekta sa karapatang pantao ng kriminal sa kabila ng bigat ng krimen na nagawa niya. So kung iisipin mo, yung dalawang magkabilang panig na yan, walang katapusang debate at pagtutol lang ang mangyayari sa kanila yan. Honestly, para sa akin, pares naman sila may punto. Kasi hindi naman perpekto yung batas natin eh. Pero isipin mo, wala bang lugar kung saan sila pwedeng magtagpo at magkasundo? Isipin mo, ang main issue lang naman ay yung pagkawala ng buhay ng kriminal, di ba? E paano kung magkaroon ng masakit at mabigat na parusa pero hindi aabot sa punto na mawawala ang buhay ng kriminal? Itong idea na to, naisip ko lang, base sa opinion ko na kapag may nawala sa biktima, buhay man o ari-arian, ay dapat may mawala din sa nagkasala o yung kriminal. Pero hindi siya direktang mata sa mata or ngipin sa ngipin na batas. Bago ko ituloy yung paliwanag ko sa bagay na yan, ipaliwanag ko muna kung bakit hindi rin akma yung death penalty sa bansa natin. Simple lang no? Kasi hindi perpekto ang batas. Ang gumawa ng batas natin ay tao, ang tao ay hindi perpekto. As simple as that. Pwedeng maparusahan ang maling tao. Pwedeng isang inosenteng tao na napagbintangan o naituro ng ebidensya ang maparusahan ng kamatayan. At yan ang isang malaking pagkakamali na never na magiging katanggap-tanggap. Yung iba dyan, ang argument, Kung pailan-ilan lang naman ang case ng maling nahatulan, pwede na rin, basta't madaming tamang nahatulan. nope, yung argument na yan ay sobrang sama at hindi katanggap-tanggap. Walang sinumang tao ang pwedeng tumimbang ng buhay ng isang tao. So may isa pang tanong no, bakit ba kasi lumala ang kriminalidad sa bansa natin? Dahil ba sa gobyerno? Pwede, kasi sila ang gumagawa ng batas eh. Dahil ba sa sobrang hirap ng buhay? Pwede, dahil may mga taong hahamakin ang lahat para lang mabuhay. Pero para sa mga kababayan natin na masagana naman ang buhay, ano kaya ang dahilan nila? Pwedeng trip-trip lang nila. Totoo yan, yung gagawa sila ng krimen dahil bored lang sila. Pwedeng problema sa pag-iisip, di ba? Kung wala ka sa tamang pag-iisip, mapadahil sa droga o problema sa utak, ay posible kang makagawa ng krimen. At alam mo kung ano yung isa pang dahilan? Dahil sa sistema natin ngayon, na ang mga karumal-dumal na krimen, ang pinakamatinding parusa lang ay habang buhay na pagkabilanggo. So kung utak kriminal ka, parang ganito yan eh. Gusto kong gumawa ng krimen, pero takot akong mahuli. Pero kung mahuhuli man ako, ang worst case lang ay makulong ako habang buhay with free food and tulugan. So ulitin natin yan sa mas specific na case. Gusto kitang patayin, pero takot akong mahuli. Pero kung mapatay man kita at mahuli ako, ang worst case lang naman ay makulong ako habang buhay with free foods at tulugan. So nakikita mo yung problema. Hindi ko sinasabing magaan ang habang buhay ng pagkabilanggo Pero dahil ang worst case scenario ay kaya pang tiisin at pagpasensyahan at naninigurado na buhay ang nagkasala anuman ang mangyari, ay parang nabibigyan sila ng insurance sa buhay. Na anuman ang mangyari, mahuli man sila, ay buhay pa din sila with free foods at tulugan. Kumbaga nabibigyan sila ng konting push ng sistemang to para gumawa ng krimen. So balik tayo sa sinasabi ko kanina. Naniniwala ako na kapag may nawala sa biktima, buhay man o ari-arian, ay dapat may mawala din sa taong nakasala or yung kriminal. At ano yung pinopropose ko na parusa? Yung pagputol ng daliri o mga daliri,
depende sa krimen na nagawa. Isa-isahin natin yung 13 heinous crimes defined under Republic Act No. 7659. Yung The Heinous Crimes Law of 1993. So may 5 kategory. Yung unang category is violent crimes against persons. So under dito yung rape, murder, parricide, infanticide, kidnapping, and serious illegal detention. Pangalawang kategory is yung crimes against property with violence. Under dito yung robbery with homicide, rape, intentional mutilation or arson, then yung destructive arson, and yung carnapping. Pangatlong kategory is yung large-scale corruption and financial crimes. Under dito yung plunder, qualified bribery, yung mga kurakot dyan. Pang-apat na kategory is yung drug offenses, yung violations of the Dangerous Drugs Act. At yung panghuling kategory is crimes against national security and maritime law. So under dito yung treason and yung qualified piracy. So sa lahat ng kategory na yan, ang proposal ko dyan ay pagputol ng 10 daliri. So yung 8 sa 10 puputulin na daliri ay choice na nagkasala yun. Kung aling mga daliri yung puputulin. Mula sa kamay or sa paa. Tapos yung 2 sa 10 daliri na yun ay choice ng kaanak or ng biktima. Pero kung maraming nabiktima yung kriminal or iba't iba yung pamilya na nabiktima, kailangan nilang i-discuss kung alin yung 2 daliri na yun. Yung paraan ng pagputol ng daliri, iwanan na natin yun sa mga medical expert. Pero kung gagamitan man ng anesthesia or hindi, dito yung hindi pa ako masyadong sigurado. So ikaw na yung mag-decide sa comment section kung dapat bang bigyan sila ng anesthesia. Kasi sobrang sakit talaga niyan kapag walang anesthesia. At kailangan din gising yung nagkasala sa oras na pinaparusahan siya nito. So kung sakaling mahimatay siya sa sakit, ay ipagpapaliban mo na yung pagputol ng ibang daliring hindi pa naputol sa ibang araw hanggang sa makumpleto ang 10 daliring kailangang putulin. Dagdag pa dito, ang naparusahang kriminal ay gagamutin hanggang sa makarecover siya. At pagkatapos siya ay tatatuan sa muka para siya ay markahan. Mamarka na to sa muka ay hindi pwedeng burahin at alisin. Ang sino mang mag-aalis o magbabago ng markang ito ay mapaparusahan ng batas. Siguro ito ay separate na batas at parusa. Pero ang punto ko is bawal burahin or baguhin ang markang ito. At ito ay imamonitor monthly ng kapulisan para siguraduhin na walang pagbabago sa markang ito. So after niyang maparusahan, dahil ang kriminal ay walang karapatang pakainin ng buwis ng taong bayan, so sila ay pakakawalan na. At kung gagawa ulit siya ng krimen, siya ay hahatulan na ng habang buhay na pagkabilanggo. Wait, sasabihin mo, di balik lang ulit tayo sa habang buhay na pagkabilanggo na senaryo. No, intindihin mo mabuti bago siya mapunta dyan. Papuputulan muna siya ng daliri, di ba? Dadaan muna siya sa sakit. Yung marka sa mukha niya ay magiging palatandaan at babala sa ibang tao na para umiwas sa kanya. So, kailangan niya mag-effort at buong pusong magbago para matanggap ulit siya ng society. Kasi isipin mo, so kahit putulan pa natin ulit ng daliri yan, kung gagawa ulit ng krimen yan, hindi natin makokontrol Pero itong part na to, hindi pa naman final. Kasi tingin ko kung hindi talaga siya magbabago, pwedeng maging criteria na to sa death penalty, di ba? Kasi kung choice niya talaga na gumawa ng masama, so means naghahanap talaga siya ng matinding parusa, di ba? So sa part na to, i-comment mo kung ano yung parusang nararapat. So halimbawa, di ba, naparusahan na siya, naputulan na siya ng daliri, tapos gumawa ulit siya ng krimen. So ano yung dapat na parusa na? Kasi ako ayoko lumampas dun sa guhit na drawing natin yung parusang kamatayan, di ba? Kasi marami tayong makakaaway dyan pero I leave it to you. Okay, dagdag pa rito, ang markadong kriminal ay hindi na maaaring makalabas pa ng bansa. Pero I think given naman na yun. Dagdag pa rito, para masigurado ang pagpataw ng nasabing parusa, meron tayong magiging mga representatives sa Luzon, Visayas at Mindanao para maging witness sa oras ng pagpaparusa sa kriminal.
Dagdag pa rito, kailangan matibay ang ebidensya na nagpapatunay na totoong nagkasala ang suspect, na 100% guilty siya. Kasi ayaw natin magparusa ng maling tao. So kung hindi konkreto ang ebidensya, so walang matibay na ebidensya, walang choice kundi habang buhay na pagkabilanggo lang ang ipataw. And let's say may senaryo na yung criminal ay wala ng mga daliri sa paa at kamay. Kung meron mang taong nag-i-exist na ganyan, so lifetime imprisonment lang o habang buhay na pagkabilanggo ang pwedeng ipataw. So yun na yung kabuuang detalye ng parusa na sinasabi ko, yung pinopropose ko. Ngayon ang tanong, posible bang maipatupad yan sa Pilipinas? Kung ako ang tatanungin, oo naman, posible. Pero may mga criteria yan. So isang criteria ay dapat ang presidente natin ay hindi isang kriminal or may ugnayan sa mga kriminal. Simple lang, 'di ba? Kung isa kang presidenteng kriminal, aaprobahan mo ba yung batas na yayari sa'yo after ng termino mo? Of course not. Ang galing nga ng ating dating Pangulong Gloria Arroyo eh. Inabolish ang death penalty. Ang pinang-front niya na dahilan is yung simbahang katoliko o yung mismong Diyos pa nga eh. 'Di ba? Kung iisipin mo. Pero ano nangyari? After nun, ang dami din naging issue sa kanya, 'di ba? Yung Hello Garcia scandal, fertilizer scam, at kung ano-ano pa. Ang galing, 'di ba? Saka yung mga iboboto nating mga senador, dapat ganun din, no? Hindi mga kriminal or may ugnayan sa kriminal. Kasi sila yung gumagawa ng batas. So ikaw na may pamilya or minamahal sa Pinas, so iboto mo yung presidente na malinis ang record at walang bahid kriminal. Kasi sinasabi ko sa'yo, hindi mababago ang batas natin kung mismong presidente ang kriminal. So yan yung bare minimum. Yan ang pinaka-importante, yung magkaroon tayo ng likas na mabuting presidente. At syempre, mainam na yung mga senador natin is yung ganun din sa kanya, no? Yung likas na mabuting tao. Kasi magtutulungan sila na mapabuti yung bansa natin. So yun lang, no? Kung may mga comment ka or mga reaction ka, i-comment mo lang sa comment section. Sana may napala ka sa video na to. Salamat sa oras mo and see you on the next one.